Okay, so tapos na tayo mga kamaster at ito na yung mga nagawa natin. Tapos, yun. Oh, ito yung isa. Pangalawa. Pangatlo. Yan, tinitesting ko nga ito mga kamaster. Oh, makikita nyo naman. At ito yung ating pang-apat. Ito naman yung ating pang-lima mga kamaster. Alright, so newly installed itong mga to. So yan, ganyan ang kahaba. Yan kahaba itong installan natin ng 5 pieces na 3 tonner or 4 HP na inverter na carrier. Tapos dito sa ating lobby mga kamaster, naglagay tayo ng isa. Ayan, no? Oh, ito naman yung ceiling mounted. Okay. So it's a job well done na again mga kamaster. And thank you sa tiwala. Krame. Welcome back to our channel mga karakul, mga kamaster. Alright, so nandito tayo ngayon sa Krame para i-check yung ating newly installed aircon dito sa my gym. Okay, so eto na sila mga kamaster. Okay, so ito na sila mga kamaster. So, testing ko rin itong isang to. Ito yung pangatlo. Oh, pang-apat na pala to mula sa kanan. So, chinecheck natin yung mga drain mga kamaster para sigurado tayo okay na tayo. Alright. Ito yung una. So, okay na to. Na-testing na yan. Yung pangatlo. Ito yung sinek ko kanina una eh. Then ito sunod natin. Testing daw lahat, ma'am. Tama-tama yan para malamig tayo. At ito yung pinakauna mga kamaster. At i-check din natin ang kanyang tray. So ayan siya. So ayos na to mga kamaster. Ayos na ayos. Okay, so testing muna tayo. Okay, so yan na. Ayan na mga kamaster yung ating pang-apat na aircon. Mga 30 minutes na itong tumatakbo. Tingnan na natin, wala nang tulo. Oh, so okay, wala na mga kamaster. Okay na ito. Oops. Oh, ayan mga kamaster, ayos na. So, okay na rin itong ating pang-apat mga kamaster. So, walang problema na tayo. Wala na tayong problema sa mga leak. Okay. Panghuli na lang puntahan natin yung pang-lima para malaman natin kung talagang okay na sila. Okay, good morning mga kamaster. So, ang ipapakita natin ay kung paano maglagay ng drain ng isang floor stand na carrier. Kasi ang carrier kasi mga kamaster, nasa ibaba yung kanyang drain pan. So, tapos merong malaki kasi yung
parang pinaka-outlet lagayan ng ating PVC para sa drain mga kamaster. So actually nakabit na to, tapos na kami mga kamaster. Ang ipapakita ko lang sa inyo ay kung paano siya nakabit. Alright. Aha. Oh. So ito lang. Ayan. Kung mapapansin nyo yung inalagay natin master, isang elbow. Elbow yan ng 3/4. Eksakto kasi yan eh. Pero mapapansin nyo, meron tayong ilagay na bulka seal sa gilid nun. So kapag isusuksok natin yan, lagyan na natin kagad ng bulka seal sa gilid. Then at saka natin to isuksok yung ating elbow na 3/4. So ganyan lang kasimple ang maglagay ng ano. Then solvent na yung ating mga dugtungan ng PVC. So ganyan lang mga kamaster, napakasimple lang gawin ang mga ganitong klase ng aircon. Yon, so nakita nyo, PVC na elbow na 3/4. Dalawang klase ang elbow na 3/4 mga kamaster. Meron yung ordinary at meron yung mas mahal ng konti. Kapag yung mas mahal ng konti, lutuin nyo lang ng mapgas muna bago nyo ilagay. Yun lang ang secret nyan. Tapos saka nyo isuksok. Basta kapag isuksok nyo yun, lalagyan nyo na ng bulka seal yung kanyang gilid. Huwag lang yung pinaka bunganga niya kasi para hindi naman magbara yung ating drain. Alright. So pakita ko na rin kung saan dumaan yung ating tubo. Okay, so dito siya dumaan mga kamaster. Itong mga tubo natin, medyo yung mga elbow, ginawa natin dyan, niluto-luto ko na lang yan para magkaroon siya ng mga bending. So kung marunong ka sa mga bending master, yan, ganyan ang gagawin mo para naman yung tubo mo sumunod sa tubo ng iyong aircon. Then binagsak na natin doon sa kanyang papunta sa manhole. Manhole yun, no? Ang tawag nila downspout. Okay, so ganun lang kasimple maglagay ng drain ng mga floor stand na 3-tonner. Ito yung ating pang-5 na 3-tonner mga kamaster at okay na to. And then i-check natin yung kanyang drain. So ibaba lang natin ng konti. Okay, so yun na yung ating drain mga kamaster. Oh, kung makikita nyo. Yan, pati yan. Oh, yan siya mga kamaster. Teka lang. Oh, nare-reflect. So, yun yung ating drain. May nilalagay kasi tayong bulka seal dyan para hindi ito tumulo. So, okay na yung ating mga 3-tonner na aircon or 4 HP na inverter na floor stand. So ayan na nga mga kamaster, tinanggal ko na yung gauge. Hindi ko na naipakita kasi mag-isa lang ako dito sa likod. Alright, so ito yon. Alright. Then okay na tayo mga kamaster. So remember lang, kapag tayo yan nag-i-install ng mga ganitong klase ng air conditioning, kailangan lang maging maingat kasi 410 na to. Okay. At working na ang ating aircon na install mga kamaster, isang inverter na carrier. Alright, so ito siya mga kamaster, isang inverter na carrier na 3-tonner or 4.0
HP. Oh, so yan ang ating piping. Ayan, so we're somewhere here in Krame. Oh, kita nyo yan, master. At kapag ganitong bago ang ating aircon mga kabaster, mapapansin ninyo na tama yung kanyang karga. So meron na itong free charge. Ibig sabihin na may free yun na ito. Bago pa man ito mapasa atin. Alright, so nilagyan na ng company. So 145. Naman tama lang sa isang 410A na air conditioning like this.